Hello and welcome again sa ating programang Ye Shall Know the Truth. At ito po yung inyong lingkod, si Erwin Silva. Ngayon naman po mga kaibigan, atin namang pag-aralan yung Earth Beast, the second beast of Revelation 13. At yung first beast po, natalakay na po natin. At ang title po nun is The Comparison of the Sea Beast and Jesus Christ, no? So, kung hindi nyo pa napanood yung video ngayon, so hanapin nyo lang po sa aking page na You Shall Know the Truth about the sea beast o first beast. At ngayon naman po, atin namang pag-aralan kung sino yung second beast of Revelation 13 at ano po ang kanyang mga ginagawa nitong second beast. Ano ang papel niya sa ating mundo. Ito po yung title na The Earth Beast of Revelation 13. Atin pong umpisahan mga kaibigan sa chapter 13 verse 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. So yung horn po dito is represent yung horn kasi is power. No? Tsaka pinapakita dito ngayong horn kagaya ng lamb. So ibig sabihin mabait. No? Ito po yung sabi nun. 1 John chapter 1 verse 29. The next day John sees Jesus coming unto him, and he said, Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So ibig sabihin po yung lamb, yung earth beast, meron po siyang kiniklaim na he was a godly nation. Kasi yung beast na ibig sabihin dito ng beast is a nation. And verse 30 ng Revelation, chapter 30 ng Revelation, verse 12, and he laid hold the dragon, that old serpent, which the devil and Satan. So yung dragon dyan, Revelation 13 verse 11 is Satan. So nagpapanggap pala siya na meron siyang Christ-like character itong nation, but meron din siyang character of a devil. So ating titignan, anong nation ba ito? So nakita nyo, wala namang ibang nation na nag-claim na yung nation is dedicated to God. Kaya nga sa kanilang $1 nakalagay, the United States of America, in God we trust. So bakit po meron diyang sign of Illuminati sa pyramid? At nakikita dyan yung tinatawag doon ng Roman numerals, MD, CCL, XXVI. Ibig sabihin po niyan is 1776. Kasi that is the year of the independence, Declaration of Independence ng Amerika. Na 1776 daw naging independence sila, but in 1776, yan po ang rise ng Illuminati. At makikita niyo po dyan sa eagle. At ang eagle na yan, nagre-represent po dyan ng sovereignty or hawak din sila ng Freemasonry. Sa dalawa pa lang secret organization ang humahawak ng Amerika. So, kiniklaim nila in God we trust, but hawak din sila ng mga satanic agency of the secret society. Yun. Kaya pala sa Bible, sinasabi dyan sa Revelation 13 verse 11, he had two horns like a lamb, but spake as a dragon. At ito po, ang istorya niyan, who believe in the lie that anyone can be the president of the USA. The Illuminati rule America. Yun. Who are the superior elite, Illuminati and their associates, Queen of England, her husband Prince Philip, and the Royal House of Windsor, the hierarchy and the board of directors of the Vatican, including the Pope. Yun. Kaya pala, no, ang
nasa isa lang silang chapter 13. Nung ang papacy na pull down, another naman nation na nagra-rise up. And that is America. Illuminati Relation 10 states president election, elected leaders. Ito po kasi yung istorya nun. Yung Amerika, hindi po yan na-discover ni Columbus. Yung Amerika po, there's already been discovered by the Phoenicians. At yung mga Phoenicians po ay inakala ng mga Indians dyan sa New World, sila po yung God. At yung mga Phoenicians po, tinuruan po nila yung mga ng mga Indians po dyan, yung mga Aztec, Toltec, Olmec, and Mayan, no? Na kanilang pagan belief. Kaya po, meron po silang tinatawag na Quetzalcoatl, o kung siya po ay si tinatawag nilang Kukulkan sa lengguwahe ng mga Indians. So, siya po ang tinatawag nilang na white god. So, pagkatapos nun, yung mga Phoenicians bumalik sa kanilang nation, no? At sabi ng mga Phoenicians, sila daw ay babalik. So, kung nakita niyo po yung pelikula ni Mel Gibson na ginawang pelikula na Apocalyptus, yung hinahabol ng mga Mayan, I think that is Aztec, yung ibang tribo ng Indian para i-offer sa kanilang god, sun god na si Quetzalcoatl o si Kukulkan nila kung tawag yun. Nakita niyo po sa last part doon sa dagat, meron pong bangkang umahon. That is not Columbus, that is Hernan o Herman Cortez. Na nakala ng mga Indians siya po ang si Quetzalcoatl o kung Kukulkan na hinihintay nilang God. So, hindi nila alam na siya po pala ay isang conqueror. So, pinatay lahat ng mga Indians doon. Yung minasaker niya, lahat ng hindi sang-ayon sa kanya. At yun nga yung nangyari, no? Before Columbus discovered, nandiyan na po yan, yung Hernan Cortez, o kung Herman Cortez, no? Hernan or Herman, i-search nyo lang po kung sino po talaga yan, yung taong yun. Pagkatapos nun, yung papacy kasi, halos na madadaw na doon sa Europe because of the Protestant na tinatawag nila. Pero yung Protestant, tinatawag nila yung kanilang mga sarili as reformer because they want to reform the church, the Roman Catholic Church. So, ginawa po ng Roman Catholic Church, no? Nagpabricate na sila ngayon ng story. So, pumunta na doon si Columbus at pinagpalagay na si Columbus daw yung nag-discover ng New World o America. At doon nag-establish sila ng tinatawag nila na freedom of religion. Kasi yung America was a plan B of the papacy para yung mga reformers daw pumunta doon sa New World kasi meron yung freedom of religion. So, hindi nila alam that is a trap para sa kanila. At ngayon nga po ay hindi nila alam na they already been trapped by the Roman Catholic Church because the America was also and associates of the papacy. So, hindi po, wala pong independent state yung Amerika. Only the Illuminati rin po ang nag-choose ng kanilang presidente kung sino ang gusto nilang ipapong bilang presidente. Binubula lang po yung mga American citizen na sabi nila na meron daw silang binoboto na president. Pero in reality, they are not choosing their own president. The Illuminati chose it. Kaya ngayon, ito na nangyari. That's why, in Revelation 13 verse 12, ito pong pagkasabi, and he exercised all the powers of the first beast, yun. Kung ano yung ginagawa ng first beast, yun din ang ginagawa ng second beast before him. And caused the earth that which dwell therein worship the first beast, whose deadly wound was healed. Meron kasi silang gagawing one world government to worship. One world government, one world religion, of course. Hindi po magiging posible yung one world government without a religion. So ito pala,
ginawa po pala nila itong second beast, ginawa ng istorya, magiging isa daw na nation, and that is the America. Kasi meron po silang agenda na gagawin, i-worship nila yung first beast in the future. O kung yung tinatawag na office of the papacy. Ang worship po dyan, hindi po worship nila, wino-worship nila yung papacy. But they want to recognize the power again of the papacy. Dahil po yung power ng papacy na wala po noong 1798, pero ibinalik ng 1929, eksklusibo lang po dyan sa Vatican. Pero dadating ang araw na yung power of the papacy will be exercised universal. Lahat po ng mundo i-recognize ang power ng papacy. Yan po ang ibig sabihin ng verse 12. At ang verse 13, and he do with great wonders, so that he make it fire came down from heaven on the earth in the sight of men. So, yun. Bago po nila gagawin yung i-return yung ano yun ng papacy, yung kanyang power, meron po muna silang gagawing mga trahedya. Hindi po yan literally na yung fire down came from heaven. O kung kaya din nila pang gawin yan because of their high-tech na po ng mga technology. Pero yung ibig sabihin po dyan ng verse 13 na fire came down from heaven, mga trahedya po yan. Para lang po ipapasa nila na yung papacy again will be recognized as a world leader in terms of religion. And hindi lang po yan kasi yung papacy kasi meron din po yung power of the state. So gusto nila papacy yung magiging church and state power na kukontrol ng buong mundo. Ito po yung kanilang mga invention. High-frequency active aurora research program o HARPS in Gakona, Alaska. The HARP facilities consist a collection of antenna arranged in the computer control grid known as a phase arrays. Yun po may mga antenna po dyan. Ano po yung purpose ng mga antenna? A phase array has ability to focus radio signal in a precise direction without physically turning the antenna. So, kaya po nilang kumuha ng mga signal sa paligid ng ating planeta. It has an ability of potentially trigger floods. Yun. Hinagamit nila yung HARP para po gumawa ng flood. Ngayon po, nakikita na po natin sa social media, marami na pong nangyaring ganyan. Walang ulan, pero may flood. At nakikita na po natin yung Reputus River nagtuyo kasi po kaya din niyang gawin yung drought. Ihigopin niya yung tubig sa isang parte ng mundo at ibabagsak doon sa ibang parte ng mundo. It can cause also hurricanes. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa din ng bagyo ng HARPS at ng earthquakes. So nakikita niyo po ngayon, marami ng earthquakes na nangyayari. Hindi po yan natural earthquakes. Gawa po yan ng kanilang invention na HARP. Kaya nga, pag sino ang kumontra sa Amerika, hindi po nila gigirahin yung isang nation. Pag hindi ka gusto ng Amerika, hindi ka po nila gigirahin. Hindi po sila magagamit ng weapon, hindi po ng mga missiles o kung ano pa to punish that nation. Ito po yung kanilang ginagawang armas para po hindi mahalata na sila po ang gumagawa ng ganyang karahasan. Kaya po, pag gumawa sila nito, sabihin nila, bagyo po yun, natural disaster. Kaya po, ang lalabas naman yan, hero naman ng Amerika, kasi siya naman daw ang tutulong sa that nation. Kaya po, sabi ng Revelation 13 verse 11, he had 2 horns like a lamb, but he spake as a dragon. Ito po yung nakalagay dyan. From a military standpoint, HARP is a weapon of mass destruction. Yun ang sinabi ko na kanina. And he deceived that dwell on earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, seeking to them that dwell on earth that they should make an image of the beast, which the deadly wound was healed. Ito po mga kaibigan, because of that disaster,
gagawa na ano po malilinlang po ang mga tao sa buong mundo. At siya po magde-declare, ang US magde-declare na magse-set up ng image of the beast. Ano po 'yun? Image, pagsamba po. Kasi po nakita niyo bakit image ang ginawa, ang nilagay diyan ng Panginoon. Kasi yung Roman Catholic Church, hindi po sila nagwo-worship without the image sa kanila pong harapan. Kaya po, yung image na yan, nagre-represent po yan on a worship. Yung Revelation 13 po, yung sentro po nito is about worship. So yung image na yan, hindi po image ng papacy, but that is the day of worship. Kaya nga po, inuha po nila kasi yung second commandment about the image, graven image. So yun yung nilagay ng Panginoon dito para matuklasan natin na yung image po dyan is worship. No? So sa future, gagawin na po nila ito bilang isa pong one world religion. At yung kanila pong ginagawa para magiging posible, gagawa sila ng mga natural disaster para yung mga tao matakot at manghihingi ng tulong na sila po ay tutulungan. At ito nga po yung kanilang gagawin. So ang tanong po diyan, ano po yung day of worship na yan? Ano po ang pinipili nilang araw para simbahin si Lucifer? Kasi they are all Luciferian worshiper. Nakita nyo naman, yung Illuminati and the Freemasonry, they accept that their God is Lucifer. So involved po yan yung papacy kanina, na siya po is one of the associates of the America. At sa ibang video, tatalakayan po natin kung devil worshiper nga ba yung Vatican. Hindi po nila alam ng mga membro, hindi po alam ng mga membro na they are unaware na pinapractice na pala nila yung one world religion na gusto nilang ipapasa. Ngayon po, hindi po muna ma-recognize as devil worshiper yung kanilang mga membro kasi hindi pa po ito nilalagay as a law. Pag nilagay na po dyan as a law, pag na-declare na po, yun, doon na po officially declared na they are God officially declared that they are the worshipper of Lucifer. So, abangan po natin kung ano po yung image of the beast at kung ano po yung one day of worship na kanilang ipapasa. Ito po muna, pinapakilala ko pa muna sa inyo kung sino talaga yung second beast at kung ano ang kanyang ginagawa ngayon to deceive that will on earth. Okay? Maraming salamat po. At ito po si Erwin Silva, and ye shall know the truth.